Buko guys. Hello, kumarites and kumarites. This is your professional kumarites without license. For today's mini vlog, bago pumasok sa trabaho, maaga kami nagkasundo ni Uncle Badong dahil namimiss niya ang mga simpleng ginagawa niya bago siya pumasok sa training center. Ngayong araw, babalikan namin ang dating routine. Tara, samahan niyo kami. Dahil maaga pa nga, nauna kaming pumunta dito sa bukuhan, medyo masukal na rin ang daan kaya nagtabas-tabas muna siya ng konti para mas madali siyang makapasok. Kaya na nga, nangunguha na kami ng buko. Sabi niya, mas masarap at mas maganda raw uminom ng sabaw ng buko sa umaga, lalo na kapag wala pang laman ng tiyan. Para naman sa madalas magkaroon ng UTI, malaking tulong daw ito ayon sa mga nakasanayan nilang paniniwala. Ito na nga at pinulot ko na nga ang mga nasungkit niyang buko. Yes, sinungkit lang talaga yan mga mare. Ang atake parang yung pagsungkit lang namin ng mga rambutan noong mga nakaraang linggo. Pero this time, sariling buko naman kaya smooth lang, walang takbuhan. Ito na nga mga kumarites at kumparites, sinimula na ni Uncle Badong na buksan ang mga buko. Grabe mga mare, sobrang tamis ng sabaw. Mas matamis pa kaysa sa nabibili namin sa talipapa sa kanto. Take note, may condense na nga yung mga binibenta nila doon. Pero ito, natural ang tamis kaya sulit na sulit talaga ang layo ng biyahe namin. Ang plano pa namin sa mga buko na ito ay uwi sa bayan. Pero mga mare, wala na. Dalawa pa lang kaming umiinom, parang haubos na namin ang lahat ng buko nga sa isang puno na pinuntahan namin. Ang hirap pigilan kapag sobrang tamis at fresh ng buko. Mapapakending ka talaga sa sarap at fresh ng buko mga mare. Ako nga habang kumakain at umiinom, parang ayoko nang tumigil. Ganito pala ang tunay na lasa ng bagong pitas na buko. Ay, si OA mare, si OA. Buko guys. Hap. As you can see mga kumarites at kumparites, nakarami na nga kami ni Uncle Badong na para bang wala nang bukas kung makainom. By the way mga mare, tabing kalsada lang pala itong mga buko. Hindi masyadong pinapansin ng mga tao rito kasi halos sawa na sila sa dami ng buko. Di sana all, diba? Sobrang nag-enjoy talaga kaming dalawa sa pag-inom at pagkain ng mga buko na to. Sa bayan kasi mga mare, medyo mahal ang buko. Minsan hindi ka pa makakatikim nito kung hindi ka pa pupunta sa beach or mag-outing. At kahit sa palengke, hindi rin biro ang presyo. Kaya talagang na-appreciate namin ang pagkakataong ito. Ang makakahit makainom ng fresh na buko. Share ko lang. Woo! Aba, pagbalik namin, may pasuhan na naman si Uncle Ronnie. Kaya hindi na kami nagdalawang isip, nagyayaan munang pumunta sa ilog na ilang minuto lang ang layo sa kanila. Ito nga pala ang top down na ginawang carsicle ni Uncle Ronnie. Kung napanood nyo rin yung vlog namin kahapon, ito rin pala yung motor na kinuha namin ng plate number sa Rosie Salvacion branch. O diba, ang convenient? Sabi ko naman sa inyo eh. Yes! Ito na nga, naglalakad na kami papunta sa ilog. Yes, mga mare, sa may unahan lang talaga ng bahay nila ito. Kaya ilang minutong lakad lang, nandun agad kami. Kaya rin pala mabilis tumaas ang tubig dito kapag malakas ang ulan dahil nga sobrang lapit lang nila sa ilog. Yan, sarap ni malamig. Oh, kitang-kita nyo naman, enjoy na enjoy si Auntie Luz, parang batang maliit kong magsaya. Para bang hindi malamig ang tubig sa ilog kung makababad. Halata ang sarap na sarap sa paliligo. Pag dito, grabe yung babaw. Grabe pa nga. Malamig. Ikaw pa. Malamig. Maligo pa? Ligo pa? Mga mare, ako pa nagyaya pero di talaga ako naligo. Bukod sa sobrang lamig ng tubig, hindi rin talaga ako marunong maglangoy. Nakakahiya naman kung mabidyo pa ako. Kaya ang ginawa ko, busy na lang ako sa pagbabalat ng suha na hawak ko. Samantalang itong si Uncle Badong, game na naligo kasama ang mama at papa niya. Eh di sana all strong sa lamig at ang gagaling pang lumangoy. Saglit lang talaga silang naligo kasi bukod sa sobrang lamig ng tubig, may pasok pa ako sa trabaho kaya kailangan na nilang umalis. Pero syempre mga mare, minadaanan na naman kaming puno ng nyog. Kaya hindi na pinalampas ni Uncle Badong. At least diba, double ang purpose ng pagpunta namin dito sa ilog. Nakapag-relax na, nakapag-uwi pa ng nyog. At ayun na nga, dito na lang ako naligo ng bongga sa poso nila. Mas safe pa, hindi pa ako mangangatog sa lamig ng ilog. Fast forward, nandito na ulit ako sa trabaho para harapin ang tunay na hamon ng buhay. Ang bilis lang talaga ng pangyayari. Kanina lang umiinom ako ng fresh na buko at nag-ikot-ikot sa ilog. Tapos ngayon, balik na ulit sa reality. Ganun talaga, kayod muna para sa pangarap. Hanggang dito na lang muna ang adventure namin. Bye!